Ngayong linggo, lubos na magtataas ang presyo ng gas, diesel at kerosene. At kung magtutuloy-tuloy ang disruption sa global oil supply dahil sa giyera, kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Binubuo yan ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, at least 38 billion pesos na emergency fund para sa OFW reintegration, repatriation muna at reintegration. Sa transport sector, ang working estimate ng aking opisina ay kung ang average fuel price increase ay nasa higit 10 piso kada litro sa loob ng 3 buwan, aabot sa 12 billion pesos ang dagdag pasanin sa gastos sa krudo. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost. Kaso, ayon mismo sa Department of Energy, walang bagong pondo sa 2026 budget para sa fuel subsidy. Ang pwede lang daw gamitin ay humigit kumulang 2.5 billion pesos na continuing funds mula 2025. Mga kababayan, 2.5 billion pesos does not answer a potentially 12 billion peso problem. Kung alam nang bilyon-bilyon ang magiging butas, hindi pwedeng ganyan lang kaliit ang pantapat. Sa agrikultura, ganoon din ang problema. Ayon sa Department of Agriculture, 150 million pesos lang ang available na subsidy funding. Pero batay sa ating estimate, kung magtatagal ang mataas na presyo ng fertilizer, ang additional cost exposure sa sektor ay nasa 2.8 billion pesos. Again, the projected burden is at 2.8 billion pesos at ang meron lang ang sektor ay 150 million pesos. That is not protection. Napakalayo. At sa OFW sector, malaki ang paghahanda na kailangan. Ayon sa Department of Migrant Workers na humihingi na ng dagdag budget, ang kanilang 1.76 billion peso emergency fund ay sapat lang para sa limited repatriation. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs para sa uuwing OFWs. Kaya aabot ang kailangan na pondo sa 38 billion pesos. May pwede bang pagkunan ng pondo para sa supplemental budget? Oo. Nandyan ang tinatayang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Mayroon ding 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Modernization o mechanization na maaring i-repurpose bilang agri-subsidy. Pwedeng may ma-free up na cash sa pamamagitan ng phased obligation ng ilang large-scale infrastructure projects para hindi buong project cost ang ire-release agad. At syempre, pwede tayong kumuha sa 17.5 billion pesos na pondo para sa pag-host at pag-chair ng Pilipinas sa ASEAN 2026 summits at meetings. Kaya yan kung magre-rationalize ang ating organizers. Kahit nga wala pang batas para sa supplemental budget, pwede nang magsimulang mag-abot ng subsidies even if partly ang mga ahensya gamit ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Program na may 23.4 billion pesos sa ilalim ng 2026 budget. Pero tandaan natin,
na yang pondo ay nakalaan sa pag-ahon ng mga Pilipinong apektado ng lindol at baha nitong nakaraang taon. Talagang kulang pa ito. Marami pang ibang pwedeng idagdag sa usapan, pero ito muna ang pinakakailangang tugunan na ngayon. Again, due to the present situation, we are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget, 12 billion pesos for transport, 2.8 billion pesos for agriculture, and at least 38 billion pesos in emergency OFW funds for repatriation and reintegration. At higit sa lahat, hindi totoo na wala tayong pagkukunan. Meron. Kailangan lang pag-usapan, pag-isipan at aksyonan na agad. Maraming salamat po.